Magandang araw na muli mga boss. Ang problema nitong sasakyan, pag inapakan mo yung brake pedal niya, tumataas yung minor niya. Pakinggan nyo mga boss. Lumalakas yung minor, oh. O diba? Tapos katagalan yan mga boss, titigas na yung brake pedal, hihina na yung preno niya. Pag ganyan mga boss, ang problema niyan, dito na yan sa hydrovac. Maaring sa mga seal niya, sa o-ring, sa diaphragm, singaw na ron. Kaya ang gagawin ko dyan, papalitan ko na yung hydrovac niya. Gagamit ka dyan ng number 12 na back sense para matanggal mo yung dalawang nut niya dito sa hydrovac. Para itong brake master assembly matanggal mo. At may dalawang fitting yan sa brake master assembly, luluwagan mo yan, number 10 naman yun. Pag natanggal mo na yan, na-disengage mo na itong dalawang fitting niya, pwede mo na ngayon bunutin dito sa hydrovac itong brake master assembly mo. May sakit pa sensor yan mga boss, pag hiwalayin mo lang, i-press mo lang yun, o diba, tanggal na siya. Tapos yan mga boss, babalik ka dito sa loob ng sasakyan mo, gagamit ka ng plier para matanggal mo itong clip niya, yun, tumalsik na, ayan yan mga boss, oh. Tapos bunutin mo yung pin niya na nagduduktong dito sa push rod ng booster at dito sa brake pedal, ayan yung pin. Tapos tatanggalin ko na yung 4 na nut dyan dito sa hydrovac. Gumamit na ako ng impact wrench mga boss para mabilisan ko ng matanggal itong hydrovac. 4 lang naman yan na number 12 na nut. Medyo masikip yung sa taas niya mga boss ha. Kaya kailangan didiskarte ka dyan. Pag-aralan mo kung paano mailagay ng maayos itong socket wrench mo. Kung socket wrench ang gagamitin mo. Kung mag-manual ka naman, yung combination wrench o back wrench, okay lang din. Matatanggal mo pa rin yan. Kaya lang sa akin kasi ginamitan ko na yan nung baluktot, pwedeng mabaluktot na extension para kahit maligo-ligo siya. Kaya lang alalay lang, kita mo tumalsik yung nut, di ba? Medyo delikado yung baka talsikan ka sa mukha. Kaya para safe, mag-ano ka na lang, mag-ratchet ka na lang o kaya i-manual mo na lang ng back wrench mo. At dahil tanggal ko na yung 4 na nut dito sa hydrovac mga boss, pwede mo na bunutin yan. O di ba? Tanggal na siya. Alam niyo mga boss, kaya kung sasabing madali lang naman, unang-una, ako nga nagawa ko tao rin naman kayo magagawa nyo rin yan. Para hindi na kayo masyadong magastusan pa. Ito namang sinasabi ko, para magkaroon kayo ng lakas ng loob, mag-DIY. Kung ayaw nyo naman, okay lang. At paano may idea naman na kayo, di ba? Hindi na rin kayo may isahan. O, ikabit na natin itong hydrovac mga boss. Sa pagkabit niya mga boss ng hydrovac, same position at dapat maayos ang pagkakalapat ng hydrovac. At kung sigurado ka na okay na yung pagkakalapat niya, o pwede mo na ngayon ilagay yung 4 na nut dito sa hydrovac. Siguraduhin mo lang maayos yung pagkakahigpit mo dyan mga boss ha. Hindi pwede na maluwag yan. At hanggat maaari, pag nilagay mo yung mga nut, kamayin mo muna para sigurado ka na hindi ka makakalustred. Yun ang lagi kong paalala sa inyo mga boss. Kahit man lang doon ay matulungan ko kayo. Tapos ilagay mo na itong pin dito sa push rod na nagduduktong dito sa brake pedal mo. Sa pagkabit ng pin dyan mga boss sa push rod, medyo galaw-galawin mo lang yan para makuha mo yung sentro niya. Tapos pag nakita mong okay na, sentro na siya, o ilagay mo na ngayon yung pinaka-clip na naglalak dito sa pin mo. Ayan, itutusok mo lang naman yan. Wala kang kahirap-hirap o diba? Okay na? Tapos balikan mo uli yung 4 na nut dito sa hydrovac mo. Gamit ka ng back wrench para siguradong klarado yung pagkakahigpit mo. Kumbaga sa perfect kasi minanual mo ng kamay mo yan. Alam mo na yung lakas mo di ba? O pag mahigpit na siya mga boss, ano pang gagawin mo? O dito ka naman uli sa sa brake master mo. Ibabalik mo na ngayon yung brake master mo. Sa pagbalik ng brake master mga boss, siguraduhin mong ayos naman yung pagkakasentro mo ng mga fitting niyan dito sa brake master sa pamamagitan ng kamay mo. Kamayin mo yan. Madali lang yan malustred. At pag naikapit mo na yung dalawang fitting niya o gamitan mo na ngayon siya ng open wrench sa number 10, hipitan mo lang muna siya ng alalay, wag muna kasi magbi-bleed pa tayo. Tsaka mo ngayon ilagay na itong brake master dito sa hydrovac, iduktong mo na yan, ilagay mo na yung dalawang nut niya na number 12. At pag naipakapit mo na yung dalawang nut, tsaka mo na ngayon siya higpitan, siguraduhin mo lang na mahigpit yung pagkakalagay mo ng mga nut niyan mga boss ha. Dapat wala yung singaw. Bago itong hydrovac, pinalitan ko na rin yan ng vacuum hose para sigurado ako na maganda yung pagdadaanan ng hangin. Kumbaga sa wala siyang tupi dito sa loob. Kasi itong mga hose mga boss, bisan akala mo good yan. Sa loob yan mga boss, magayan. Kaya minsan, pag nag-troubleshoot ka, pag hindi ka matinik sa mga ganyan, ako matatagalan ka. Ako naman kasi mga boss, pag mura lang naman yung parts, gaya ng mga ganyang hose, importante yan. Pinapalitan ko na yan. Pero pag mamahalin, dyan mo ko hindi basta-basta mapapapalit ng pyesa. Pag-iisipan ko muna yan kung talagang sira, doon siya papalitan.
para itong customer hindi naman kawawa sa gastos o maglagay na ako ng brake fluid. Ang gagawin ko dyan mga boss, syempre magbe-bleed tayo. Magtatanggal tayo ng hangin dito sa brake master. Paanda rin yung makina syempre. Sa pagbe-bleed ng preno mga boss, kailangan mo rin makakasama. Ipapump niya yung brake pedal. Tapos, pag nakadiin siya sa brake pedal, tsaka mo ngayon i-release yung fluid dito sa fitting. Ayan yung ginawa ko, nakita mo, di ba? Tapos ipapabomba mo ulit, di ba? Bomba, tapos pirme. O, i-release mo ngayon ulit yung fluid. Pero dapat nakadiin siya sa brake pedal ha, pag nag-release ka ng brake fluid. Ganun ang gagawin mo. Hindi yung nakabomba siya ng bomba tapos kung mag-release na release, hindi ganun. Pag nagpirme, mga boss, ayan, nakita mo, o, nakadiin siya, di ba? O, tsaka kayo mag-release ng brake fluid. Uulitin mo lang yun hanggang sa maging normal na yung brake pedal niya. Mapapansin mo naman mga boss kasi yung brake pedal niya, hindi na siya lumulubog, normal na yung taas niya, tapos yung fluid na lumalabas dito is buo na, wala na siyang hangin. Ganun lang mga boss. Tapos dadagdagan mo ng fluid, lalagay mo yung takip ng brake master reservoir mo, at higit sa lahat, i-check mo na itong gawa mo kung okay na. Tatapakan mo yan kung tataas pa ba yung minor. Siguro naman mga boss, narinig nyo, di ba? O kaya nakita nyo, o kaya nasipatan nyo na hindi na tumataas yung minor nitong sasakyan kapag tinapakan yung brake pedal. At dahil okay na mga boss, o tatawagin ko na yung customer, ibababa ko na itong hood para siya na mag-testing. Kasi pag ako nag-testing yan at ako na rin humatol, lalabas niyang bias ako. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana lang nakakuha kayo ng idea kung sakaling ganito man yung sasakyan nyo. At kung maaari lang naman, huwag nyo sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. At dahil okay na mga boss, huwag nyo kalimutang ilak yung nut dito sa push rod. Maraming salamat ulit sa inyong lahat.